Yung baby ko po hanggang ngayon, kino-comfort ako, no? Tingnan niyo po. Alam na alam ng Mingga kung I'm feeling bad talaga na, be. I love you. Thank you so much. Ayaw mo marinig ang pangalan, natitrigger ka pag, alam mo po yun, yung naaalala mo yung masama na ginawa niya, hindi mo na naalala kung sino siya as a person. Kasi wala naman po perfect na tao. Si mama wala dito sa kusina. Mag-isa lang ako. Yung maraming pumapasok sa isip mo na supposedly hindi mo dapat iniisip, hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Yan po yung may kalaban talaga tayo sa spirito eh. As a Christian, dapat alam natin yan. Na may kalaban tayo. Good morning! Today is Friday. Tayo po ay magmamap dito sa kusina. Ito po yung aming, what you call this? Suka. Ayan. Suka po to ng paumbong na nag-brown. Ayan. Ginagawa ko po nito. Dinidalute ko siya sa water. Tapos, binubuhos ko na paunti-unti. Sprinkle ko dito sa kusina. Ayan. Ito po kasi minsan. Ayan. Gaganyan ko lang po yan. Tapos, imamap ko siya dito para medyo maano po siya. Matapang-tapang. Ayan. Kasi minsan napipipi ang mga bebe natin here. Ayan. Gaganon ko lang. Tamang-tama po si mother ay nagpapahinga. Hindi po nag-breakfast. Sa tingin ko medyo masama din ang pakiramdam. Kasi si daddy po medyo masakit pa rin ang ulo. Ako po actually meron din ako nararamdaman. Yung, alam mo po yung pakiramdam na you're not yourself. Yung hindi yun yung 100% mo. Na merong nangyayari sa katawan mo. Ganun po. Pero not to the point na yung alam mong meron kang nararamdaman pero not to the point na ikaw ay hihiga para magpahinga. Ayan. Parang kaya naman. Ito po ganyan lang habang sila'y tulog kasi ang amoy nito syempre maasim-asim pero mag-evaporate din po yan. Pagka may ano po kayo, mga pets, magandang nagaganito kasi suka. Dito po yung mga paborito niyang si Bella po yan. Yung lola. Minsan siguro yung hold ng ihi, hindi na ganun kaganda. Kasi matanda na po, diba? Kung saan niya na nararamdaman di na minsan po pupunta ng terrace yung balkon punta doon hindi din nakakaabot kaya may mga basa-basahan po kami para kung doon siya iihi kaya lang minsan po talaga hindi na makaabot kawawa din po matanda na kasi parang tao din yan po amoy suka. Pag may pets po kayo, hahabaan yung pasensya nyo. Kasi lalo na pag tumatanda na, may mga ganong instances na po. Parang tao din. May dadating ang panahon na hindi na yung kunting lakad, hindi na makalakad talagang bubuhatin, mga ganon. Dumating po kami sa ganyan kay Dale. Binubuhat ko po yun. Natutulog po siya sa kwarto namin din. Para, alam ko po pag bumangon siya, ibig sabihin po nun, iihi siya, o pupupu. Kasi di ba po, may nagkasakit siya nun. Tapos, minsan alam kong pagod si daddy. Binubuhat ko po yun. Golden Ret po yun. Golden Retriever yun. Si Lillian Kennedy. May Golden Ret din po siya si Maki. Ayan.
Nabubuhat ko po yun. Sa laki niyang yun. That was, yung time na nagpa-farm pa ako. Malakas po ako. Ayan po, pa-electric pa na natin para mas mabilis matuyo. Kasi medyo, hindi po yan yung pagkakamap ko po, may maano siya. Yung suka, andyan lang siya. Medyo basa. Electric fan natin. Tapos kukuha na po ako ng pang-ulam namin. Magsusup po kami ngayon kasi medyo marami ang tama-tama na mga kasama natin. Kailangan po makakahigop ng sabaw. O diba? Hindi ko na naman alam kung nasaan yung ating pang-soup. Kita ko po yung kahapon eh. Ay, ito. Ito po yan. Ito, konti. Yung tira po namin, ito naman ang ganyan-ganyan lang po kami kadami, diba? Tapos may upo pa dyan. Alam ko, gusto po yun ni Mother Dear. Upo tsaka buto-buto. Tapos, I'll find ito. May hiwas pa kami yan. Paksiw na lang. Ganito po ang gagawin natin. Yan. Kunti lang. Tapos magtutorta po ako ngayon. Anuhin na natin yung ating today is Friday. Sunday po namin binili yung talong. Sabi ni sis, may nag-comment po na madami daw pong talong sa farm. Hindi ko din po gaanong alam. Kasi ngayon po nga hindi kami nakakapunta gaano. Ayan. Hayaan niyo po pag kami, kami pag dumalaw, aaga-agahan namin. Usually po, pag pumupunta kami doon mga 4:30. Kasi pang labas ni Chichi, mga ganong oras. Para po nakikita namin si Chichi, di ba? Tapos, uuwi kami mga 6:30. Di na po kami pumupunta doon, sa likod. Kaya hindi namin alam. Yun. Tapos ngayon po, si Daddy, di ba, busy sa solar system niya. Kaya po, hindi din siya nakakapunta po doon. Kung pupunta man siya, mabilis na mabilis. Iinitan pa ako. Mag-electric pan muna ako. Tingnan niyo po. Init na init. Nakaganyan po ako. As in, ayan. Kasi talaga, mainit. Tingnan niyo po. Ang aking mawawala din yan. Hopefully. Nananaba ata ako. Ay! I-share ko po sa inyo yung aming dalawang lutuing Pinoy na ni Aling Charing. Ito po yung noon pa. Noon pa namin yan. Tapos, kala namin po ito nawala. Tapos, bumili ulit kami. Dito po ako nag-aral magluto. Yung talagang luto na may recipe. Ayan. 1969 pala yung copyright. Pero, 1961. Copyright, 1969. So, ibig sabihin, ito po ay 1969 pa. Itong book na to, 1969. This one is 19... Pero mag-iba na po. Iba ang, may naiba. May naiba sa kanila. May naiba. Kasi, tiningnan ko po yung mga laman. Nag-iba talaga yung iba. This one is 1986. Ayan po. 1986. This one is matagal na. Kasi nahanap ko po yung bopis niya. Kasi yung bopis na alam ko, may ano po yun, may luyang dilaw. Tinuro yun sa akin ni Mamang, yung isa sa mga santoses na namayapa na. Tinuro niya yun sa akin, may luyang dilaw. Tapos nung tinignan ko po dito yung bopis niya, kasi sabi ko, yung ito po, diba, yung 1969, medyo mga yung pangmamatandang recipe, no? Ang bopis niya po dito, napakasimple. Kasi meron po ako dyan na ayan, meron akong baga puso. O, ayan po. Baga, puso, sibuyas, atay, kamatis, bawang, siling pula, pang-apretadang paminta,
pamintang durog, asin, suka. Yun lang po. Yun lang ang kanyang, yun ang kanyang, parang adobo po, no? Parang ganun, sa suka. Wala pong toyo. Asin, suka, paminta, bawang, kamatis, sibuyas. Ang pampapula niya kamatis. 8 kamatis. 8 kamatis po. Parang maganda din, no? Parang ang mangyayari, parang in tomato sauce, no? Yan. Meron po kasi ako dyan na pwedeng pambopis. Pero, hindi pa natin siya ngayon gagawin. Mother dear, how are you? Mag-almusal na. Andun yung egg mo. Hindi ko pa inano yung tinapay. Ano ba nararamdaman mo? Bakit ka hindi nag-almusal? Nagkudkud? Hindi pa ako nagkudkud. Ito na lang ang natin. Inunahan na kita. Ito. Sasabaw ko ulit sa upo. Kasi kung may tama-tama ka, papaksiw ko. Magpahinga ka na muna kung masama ang pakiramdam. Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit ka hindi nag-almusal? Nagpahinga ka na? Siguradong walang masamang pakiramdam. Mother, magsasabi tao. Si Roberto, ayun, no? Tulog po. Ayun, nakikita niyo po. Pina-oregano ko po yan. Ang oregano po, may natural sedative. Siya po ay very sensitive sa oregano. Ako po, siguro sa dami ng ininom ko, yung sensitivity ko sa kanya, hindi na ganon yung siya po pag pinainom ko ng oregano. Sabagay, madami-dami po pinainom ko Ayun po na mabigat na Pang po namin yung kay Mingming kasi nagnanakaw si Mingming. Yan yung egg mo. Bili ako ng banana. Ubus po yung banana namin. And we're waiting for the Sunday. Bigat! Ako na! We're waiting for Sunday. Gusto mo? Bili na ako ng saging o sa Sunday na lang? Kain na. Kuha ng kitang prutas. May ubas ka dun tsaka ubas tsaka peras. Gusto mo? Hindi na. Puro sinito si hindi. Initin ko muna. Kaunti yung konti lang naman yan. Mabilis lang yan, no? Okay. This one po. Ayan. Tayo ayan lang natin yung electric fan. The electric fan. Dito ka, bebe. Kabila ka, day. Kasi pagka ganito pong may mga sakit-sakit, nakakapag-alala kasi. Ako nag-aalala, si mother matanda na. Si Roberto, di ba nag-high blood? You never know. Sabi, pag ganyan po, hindi ako kinakapa ko parati si Roberto. Kinakapa ko siya Ay. Let's continue to pray sa Israel. At sa mga taong naaapektuhan, magkabilang panig. Honestly, pareho affected. Ganun po ang war. That's war. Diba po? Hirap, no? Hate is evil. Evil talaga. Yan tayo ni Taning yung hatred. Kaya po, pag nakakaranas kayo, naiisip ngayon, yung nagkakaroon kayo ng inis pa lang sa tao, kahit yung nagagawa sa iyo ng masama, naiinis ka pa lang, you pray for yourself na Lord, take it away. Na yung kinaiinisan mong tao, ipag-pray nyo po na sana, mabago niya ang kanyang buhay, di ba?
biyayaan din sila ng maayos na pag-iisip, diba? Kasi tayo din ganun. Same with us. Kasi pagka yung emotion po talaga ang pinairal natin, medyo mahirap. Kasi, lalo na pagka yung talagang first hand nararanasan mo, diba po, sa kaibigan, sa kamag-anak, kahit po sa anak, sa magulang, pagka nakakaramdam ka na, Lord, please take away these feelings. Kasi, pag yun po ni-nurture natin, para po yung halaman na yumayabong hanggang hindi mo alam, completely masakal ka niya na. Ano mo lang yung pangalan niya, iinis ka na. Yun po yung mga simptomas, sign na papunta ka doon sa tinatawag na hate. Yung ayaw mo marinig ang pangalan, natitrigger kapag, alam mo po yun, yung naaalala mo yung masama na ginawa niya, hindi mo na naalala kung sino siya as a person, kasi wala naman po perfect na tao. Wala namang perfect talaga. Ako pinipilit ko po yun. Hindi ko sinasabi pong wala akong inis, wala akong ano. Meron po ako nun, pero I always pray to God na please take it away. This is not healthy, diba? Kaya po ako naugali ko yung parati akong nakikinig ng praise and worship song kasi nga napansin ko po yun na nabawa. Gaya nito, 3 lang naman kami sa bahay. Wala kaming gaanong okay po nun kinachichian dito sila chichi kasi parang ano ka na yung interrupted ka, parati ka pong yung may kausap ka, may kalaro kang bata. Pero nung 3 na lang kami, pansin ko pagka yung mag-isa ka lang, gaya nito, bawa si mama wala dito sa kusina, mag-isa lang ako, yung maraming pumapasok sa isip mo na supposedly hindi mo dapat iniisip, hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Yan po yung may kalaban talaga tayo sa spirito eh. As a Christian dapat alam natin yan, na may kalaban tayo. Hindi lang sarili ang kalaban natin, may kalaban pa tayo. And the name is Taning, diba? Si Taning po buhay yan eh. Andyan lang yan eh. It's roaming around. Kaya, kailangan po alam natin yun ha. May kalaban tayo na may nagsusulsul sa espiritu natin. Sa ating, diba? Matigas yan. Kailangan po yan medyo malambot eh. Bakit po may tigas po, oh. Ito malambot na. Pero sabi niya, daldal mo eh. Life is like that. Pray lang tayo. Last one. Ayan, okay na po. Ayan. Ayan. Done. Hindi natin ito ba't baka Yan na po siya. Anong gusto mo sa sabaw? May kamatis, wala. Plain lang? Ikaw, anong gusto mo? Ilalagyan ko yun ng opo. Anong gusto mo? May kamatis? Pang-opo, huwag mo ng kamatis. Bawang sibuyas lang? Okay. Ano ko siya, isusutay ko. Gusto mo, okay. Si mama po, pagka meat sa sabaw, sangkot siya. Yan. Ganun po talaga siya, sangkot siya. Sa bagay po talaga totoo, mas mabango po. Ganyan si Madre. Tapos ako naman po, I put a little bit of salt na. Lagyan na natin siya ng salt para yung aroma lumabas. Bigla mo pong mapapansin yung aroma biglang labas pag nagsusalt tayo. Kasi yung salt po nagdo-draw out ng water, di ba?
Pansin niyo po yan. Pag nilagyan niya ng salt, ayun, bango agad. Biglang bango. Ito medyo ba-brown ko lang konti. Parati lang, browning. Pag nakita mo niyo po yung mga nagbibiryani, di ba? Ang ano nila talagang caramelized na brown. Akala niyo po totong na, no? Pero masarap po yun. Yan ang mga gusto kong pagkain na hindi ko naman maluto. Kasi ako lang ang kakain. Pero pagka may time po yung bawa sa restaurant, merong ganon, I'll make sure na kumukuha ako. Like, yung mga eat all you can na napupuntahan, di ba po? Yan. Ito po, mga 2 araw na naman itong soup na to. 2 days soup to. Ganito lang kadaming karne. Pero ito po 2 araw, sigurado. Kasi malaki yung upo natin. Bigay pa po to ni Rizal. Okay din, kasi para magamit na po namin. This one, the uponess. Ayan. Ayan po, para makita nyo. Ayan. Diba? Parang kamag-anak lang po nung the same lang po ito ng ulam namin sa isang araw. Ganito din. Brown lang natin siya. Medyo i-ano lang natin siya. Tawag dito. Si-sear natin. Sear natin ng kaunti. Sarap po ang ano, no? Naalala ko po, nung bago tong katay, ito po, ano pa, nung kay Timmy pa po to, nagpa-ano siya, diba po, nung bakasyonan. Kasi sabi niya, isang palengkean lang, magugulat ka nga naman po, 1 meal lang, 2,000 kasi madami kami. Sabi niya, magpaano na lang tayo. Nagpaano po siya kay ka-farmer. Alam ko po, 9,000 to 10. No, Emeng. Magkano ba itong baboy na ito? Dapat po ito, bibigyan si Kabono. Hindi nabigyan si Kabono. Hindi kami ngayon ng ano, maswerte. Kabono. Maswerte kami sa baboy. Diba? Hanggang ngayon po kinakain namin. Tapos kami naman, hindi naman yung maramihan pag magluto, ganyan-ganyan. Kaya medyo matatagalan pa po yung stocks namin yan. Ayan, tapos tatakpan na po natin yan. Ako po yung mag-aayos na ng pangpaksiw. Ito po ay papaksiwin natin doon sa ating binurong kamyas. Ito po, may burong kamyas kami dito. Ayan, pagkakataon natin para ito magamit. Ayan, burong kamyas. Ito po, hindi natin siya aasinin. Kasi this one po, maalat ito. Ayan. Gagawin ko po, dudurugin ko siya. Ayan. Sasabihin niyo, Mama, kay kaiba na naman. Pero po kasi, hindi natin ito magagamit. Sayang po. Masarap po ito. Masarap. I-try niyo po ito. Masarap. Kung andito kayo sa Pilipinas at makakapagburo kayo niyan, sasama niyo po yan sa inyong paksiw. Isa pa. Masarap po. Tapos hindi na natin siya aasin. Siyempre kasi maalat. Sabi ko nga po, maalat po ito. As in, maalat na maasim. Tapos, ito na yung ating hiwas. Diba? Magtalikuran kayo. Parang magkaaway. Pay. Taipei. Ang Taipei po pa ganun. Yan, magkatalikuran. Yan. Tapos, we put ginger lang. Na madami. At, sige po, lalagyan ko na ng bawang kasi ang nanay ko naglalagay. Ito po, tumubo na ang ating luya. Idediretso ko na yan sa garden. Pagka ganyan po, hindi na ako nagpapatumpik-tumpik. Itatanim ko na siya. Itatry ko po dito sa may ilalim ng, ang lambot po kasi ang lupa dito eh.
Gawa nung may ano tayo dito, ibon. Tingnan niya po, oh. 'Di ba? I think it will thrive. Ayan. Diyan ka, be. Diyan ka, be. No harm in trying, 'di ba? Oh, 'di ba? Gugulat na lang si mother. May luya pala dyan. How are you? How are you? Ay, sis, talagang may kasama naman ang bebek. Bantayan mo ang daddy mo. Bantayan ang daddy. Parating ang... Naku, si daddy pa ang nagsiservisyo. Ha? Si daddy pa napakamot-kamot ng tiyan. Massage mo, daddy. Massage. You okay? Sinusitis? No? Alam ko po, yung iba, walang bawang ang paksiw. Pero dito po sa amin, si mother, lalagyan niya po yan. Lagyan natin. Tapos, ngayon po, madaming ginger. Kasi kami po yung may tama-tama. Damihan natin yung ginger. Kasi yan po, masarap naman ang kinakain-kain. Kami naman po, more on the, anong makukuha mo sa pagkain, rather than the sarap. Ayan. Tapos ito po, yung ating ampalaya. Das one. Kita niyo po yun? Das ampalaya. Mamaya ko na po yan ilalagay pag ako'y halfway na sa pagluluto ng ating paksiw. Lalagyan po natin ng coconut vinegar. O diba, ayaw nang lumabas. Coconut vinegar. Tapos, syempre, water. Ayan. Number 2, recipe. Done. Ayan. Ito na po yung ating number 1. The soup. Ayan po. Nakulo-kulo na. Ayan. Slow cooking na po yan. Slow cooking ng soup. Tapos ito na yung ating paksiw. Yan. Ito na po ang aayusin ko. 'Di ba? Hindi ko na naiwan siya. Pero kasi pang last po yan para pag kinain, mainit pa. Ano nyo po ginagawa ni mother dear? Ako sabi ko, inako na yung pagluluto. Sabi ko magpahinga. Oh. Sabi ko magpahinga ka. Ha? Pahinga ka. Tingnan mo si daddy nagpapahinga. Sa tingin ko may nararamdaman ka eh. Wala nga. Bahala ka, mother. Sasabi ka kasi. Kung nararamdaman ako, nilinis ko. Bahala ka. Check lang. Sabi ko po ang nanay ko talaga, sabi ko po magpapahinga eh. Papakita ko po yung ginagawa ko sa inyo. Sinushoot ko to. Nakita niyo po. May sumalang dalawa. Mamaya na natin ipipick up. Inaano ko po yung motor skill ko, diba? Sabi ko, tingnan natin kung marunong pang mag-shoot. Di ba po? Isa lang naglalaro. Kasi po, yung pag tumatanda ka na, yung mga ganun po, no, nawawala sa inyo yung pagka may binabato ka, sinushoot mo, parang hindi mo na nasushoot. Yung maganda din po na, napapractice pa rin, di ba? Dalawang sumala ko. Sabi ko, teka, bakit ganun? Pumapaling ata yung bato ko. O di, in-adjust ko siya, o nakashoot na. Yan po yung ating upo. Hugasan ko lang, tas lalagay ko na dun. Diba? Naglaro pa ako. Ito po yung umasim-asim. Kaya, dinagdagan ko po siya ng tubig. Tapos, pinapa-evaporate ko yung asim niya. Pa-evaporate pa natin ang kaunti ang asim kasi baka buksan ko na po kaya. Ayan. Tapos ito naman lalagay na natin yung ating upunes.
Ayan. Para maganda din po yan na malambot. Ayan. Try to adjust the taste na. Bland na bland pa po. Pero, lagyan na natin siya ng asin. Bland pa siya. Ayan. Ayan po, naririnig nyo yung kapitbahay. May umuubo. I think it's Edgar. Kapatid po ni Junjun. May ubo din. Ano ba po? Talagang it's in the air. Ayan po, tayo'y magtutorta na. Ayan. Medyo stress na naman po ako, syempre. Wala naman akong ibang stress, kundi ang aking ina. I-document ko lang po. Isasabihin ko lang para may babalikan akong memory. Ito po, 'di ba naglilinis siya, no? 'Di ba chine-check ko si Daddy. Sabi ko, parang may nagbumubulong sa akin na, check mo si Daddy. Yung pala siya ang dapat kong makita. Ando na naman po sa taas ng sopa. Pinipilit pong tanggalin yung mga agyo-agyo po, yung mga spider web. Kami po ay nakatira sa malapit sa bundok. Kaya kami po ay may spider, may dragonfly, may butterfly. Di ba po? Sagana kami sa ganun kasi malapit po kami sa forest. Kaya po yung bahay, bawa ngayon tinanggalan mo, after 1 week, pag hindi mo po natanggal yung mga spider, andyan na, syempre gagawa po sila ng bahay nila. Bahay po nila yun eh. Na, which is hindi din naman naintindihan ni Mama na hindi na talaga siya pwede mag-climb ng sa sofa. Ang inaano ko yung sofa po, may foam, di ba hindi po yung kahoy na ganyan, gumaganon-ganon yung paa mo. Nakakapit po yung kamay niya doon, tapos pinipilit niyang abutin. Oh, nawalaw na naman ako. Yung puso ko, para na naman. Sabi ko, bakit ganun? Parang inaano niya, yung sinasadya mo baka ko, mother, na pag-alalahanin ako. Kasi yun po yung, alam niya, sinabi ko, yun ang pinaka-stress ko, yung nakikita ko siyang ganun. Kasi, pag may nangyari po, diba? Sabi ko, hindi mo kakayanin yung nakabedridden ka. Kasi kiti-kiti ka eh. My God, ang hirap po. Ang hirap. Sabi ko nga, Lord, please be with me. Bigyan mo po ng napakabang pasensya, Panginoon. Please. Po, si Minga. Bigla po ang pupulo-pulupot sa akin. Yun o, Mama, sad, Baba. Sad si Mama eh. Sad si Mama kay Lola, no? Opo. Sabihin mo kay Lola, wag nang ganun. Di ba? Ay, sure. I love you, Baba. I love you din. Opo. Love ka ng Mama. Ay, sure. Thank you for comforting me, baby. Ay, sure. Thank you, Minga. Thank you. Yung 6 pong ating eggplant na 6, naging 3 na lang. Kasi po, diba sabi ko yung part na parang ang tigas, may nakatira po, may border. May mga naka-border na border. Border po ang tawag dun eh, sa yung tumutusok, tapos doon po sila nagiging uod, tapos pag magiging butterfly ulit siya, tutusok din ulit. Di ko po alam kung butterfly siya, basta naalala ko po nung kami ay nagpa-farm pa doon, nagtatanim po kami ng maraming talong at ang nagtitinda ay si Nanay Kadya. Ano po yun? Pre-baton. Yun. Naalala ko pa rin yung insecticide namin. Ano po yan eh, yung mga, pwede yan sa mga ampalaya, yung di ba po sila ay ganon. Borer po ang tawag doon. Kasi binobore nila yung kanilang egg doon. Tapos nagigisilang Pero hindi naman po siya harmful sa pagkain. Hindi po. Nagiging harmful yung nalagay nating insecticide. Kaya lang po, hindi yan sa farmer na malakihan. Hindi ka po talaga pwedeng hindi maglagay nun. Kasi wala ka pong aanihin na pwede mong i-market sa market. Pero kung pang sarili mo, kahit may borer, gaya po ng mga ampalaya namin, hindi namin gaanong napapalaki kasi
Pag tinusok po, kukulot na siya ng ganon. Sa ano naman, sa eggplant, lumalaki nga siya pero may butas siya na halos minsan kalahati hindi mo na siya makain. Pero yung kalahati po na maganda, pwede mo yung po kainin yun. Healthy pa rin yun kaysa yung na-insecticide. Kaya ako po, kahit pag bumibili ako, kahit binibili ko yung medyo may tama konti, iniisip ko na lang po, ito hindi gaanong tinamaan to ng insecticide. Yan. Kaya po, naging 3 lang. Naging 3. Pinatong ko na lang dun sa isang eggplant yung isa. Tinanggal ko yung ulo, tapos pinatong ko siya. Parang naging 3 lang siya. O yan po. Oh. Nakita niyo po yan. Nakapatong na lang. Nakapatong po yung isa. Ito yung isa. Pinatong ko po dyan. Parang akala mo, isang eggplant siya. Actually, 2 po yan. Kasi nga, ito po yung mga tinanggal ko. Oh. Tingnan, madami din na. Oh. Ayan. Laki po ne. Oh. Tinanggal ko lang yung part na ito. Pwede na pong kainin yun. Healthier pa rin kaysa yung tayo ay nag-i-spray. Kaya lang nga sabi ko nga, sa market talagang mahirap po itinda. Kaya hindi ko po masisisi yung mga farmer na nag-i-insecticide. Ayan na po ang ating torta. Tapos, done na rin po yung ating, yan. Okay na po yan. Tapos ito po, pinapakulo-kuloan ko pa ng kaunti. Ayan. Pero okay na po yan. Tapos tayo yung maglilinis na. Napa-message po kay Sis Arlene Aguarin at kay Sis Adora Bidard. Ang aking mga prayer warriors. Pag ako po I feel sad, I feel down. Pagka ganitong I feel bad about myself. Yung baby ko po hanggang ngayon, kino-comfort ako, no? Tingnan niyo po. Alam na alam ng Mingga kung I'm feeling bad talaga na, be. I love you. Thank you so much. I love you. I love you. Maybe the Lord sent you to me, no? Parating ko comfort si mama, no? Tayo, daddy. Kain po tayo. Yan po ang ating ulam for today. Yan po ay mga leftover. Ayan. Yum. Kain po tayo. Remain patient and give all your respect to our beloved seniors. They have earned their dignity through their lifetimes. Help support and care for the bodies of your elderly parents because it's the only body they have to live in. Family is not only an important thing, it's everything. By Ano. I always read this, parati ko po itong nare-remind sa sarili ko, itong mga words na to when I'm losing my patience. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming salamat.